Natawa lang ang misis. Kontrobersya ni Bong Suntay sa Ann Curtis analogy lalong uminit. Hindi pa rin humuhupa ang kontrobersyang kinakaharap ni Bong Suntay, matapos ang kanyang naging pahayag na may kinalaman sa aktres na si Ann Curtis. Sa gitna ng matinding batikos mula sa publiko at iba't ibang sektor, nagsalita muli ang kongresista upang ipaliwanag ang kanyang panig. Ngunit sa halip na hamupa ang usapin, tila lalo pa itong nagbigay ng bagong diskusyon sa social media. Natawa lang daw ang kanyang misis. Sa isang panayam, ibinahagi ni Suntay ang naging reaksyon ng kanyang pamilya tungkol sa kanyang viral na pahayag. Ayon sa kanya, ang kanyang asawa ay tila hindi naman nagalit o na-offend. Natawa nga yung misis ko nung narinig niya yun, ani Suntay. Dagdag pa niya, pati ang kanyang kapatid ay nagtanong kung bakit niya nasabi ang naturang analogy. Yung kapatid ko sabi, bakit mo sinabi yan kuya? Ngunit ayon sa kongresista, may ilan din daw sa kanyang mga kaibigang lalaki ang tila natuwa pa sa kanyang naging pahayag. Yung mga kaibigan kong lalaki, nung nag-viral, ang sabi sa akin, idol kita talaga. Sa huli, sinabi ni Suntay na depende raw ito sa kung paano ito ina-appreciate ng mga tao. It depends on how people appreciate it. Matinding reaksyon mula sa isang ekonomista. Ngunit hindi lahat ay natawa sa naturang pahayag. Isa sa mga matinding kritiko ay si Shelo Magno, na naglabas ng matapang na komento sa social media. Ayon kay Magno, eto yun yung akala niya cool pa siya hindi ka cool. Hindi doon nagtapos ang kanyang pahayag. Nanawagan din siya na dapat umano ay masampahan ng kaukulang aksyon ang kongresista. Ayon sa kanya, dapat umanong suspindihin si Suntay dahil sa umano'y paglabag sa ilang batas na naglalayong protektahan ang kababaihan at tiyakin ang tamang asal ng mga opisyal ng gobyerno. Kabilang sa mga binanggit niya ang Safe Spaces Act, Magna Carta of Women, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon kay Magno, mahalaga umano na managot ang mga opisyal ng gobyerno kapag may pahayag na maaaring magdulot ng pangmamaliit o pag-objectify sa kababaihan. Tanong ni Karen Davila, alin ba talaga ang totoo? Samantala, nagbigay rin ng reaksyon ng batikang news anchor na si Karen Davila. Sa kanyang komento, tila napansin niya ang umano'y pagkakaiba ng pahayag ni Suntay sa ibang panayam. Ayon kay Davila, I'm confused. On Head Start he said his wife said it was wrong. Which is which? Ang tanong na ito ay mabilis na kumalat sa social media, at lalo pang nagpaigting sa diskusyon tungkol sa issue. Patuloy ang diskusyon sa social media. Habang patuloy na pinag-uusapan ang issue, hati ang opinyon ng publiko. May ilan na naniniwalang biro lamang ang naging pahayag ng kongresista. Ngunit marami rin ang nagsasabing hindi ito angkop, lalo na kung manggagaling sa isang halal na opisyal ng gobyerno. Sa panahon ngayon na mas malakas ang panawagan para sa respeto at pagkakapantay-pantay ng kababaihan, lalong nagiging sensitibo ang publiko sa mga pahayag na maaaring makita bilang hindi angkop o mapanlait. Ano ang susunod na mangyayari? Sa ngayon, nananatiling mainit ang diskusyon tungkol sa naging pahayag ni Bong Suntay. Magkakaroon ba ng formal na aksyon mula sa House of Representatives? O tuluyang lilipas din ba ang kontrobersyang ito? Habang hinihintay ang susunod na kabanata, isang bagay ang malinaw, ang mga salita ng mga lider ng bansa ay patuloy na sinusuri ng publiko. At sa panahon ng social media, isang pahayag lamang ang maaaring magpasiklab ng isang pambansang usapan.